Una po sa ating mga balita, pagtutulungan para sa katarungan. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos niyang pangunahan ang pagbubukas ng 13th ASEAN Law Ministers Meeting ngayong araw. Git ng Pangulo, mahalaga ito para mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng korupsyon at ibang krimen na sumisira sa lipunan. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Isang ASEAN na patas, tapat at nakaangkla sa rule of law. Iyan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pangunguna sa pagbubukas ng 13th ASEAN Law Ministers Meeting ngayong araw. Iginiit ng Pangulo na ang pagkakaisa ng mga bansa ng ASEAN ay dapat nakaugat sa katarungan at kaunlaran, mga haliging patuloy anyang nagsisilbi bilang gabay sa rehiyon sa loob ng halos 4 na dekada. When ASEAN first brought its law ministers together, nearly 4 decades ago, we were a region still discovering our potential. But even then, we knew that our coming together would mean little if it were not anchored on justice and progress. That conviction remains true to us today. Isa sa highlight ng aktibidad ang paglagda ng ASEAN member states sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN Extradition Treaty o AET. Magbibigay daan ang kasunduang ito na mapagtibay ang pagtutulungan ng mga bansa sa pagsusulong ng hustisya at upang matiyak na walang kriminal ang makatatakas sa batas sa pamamagitan lamang ng pagtawid sa mga border. We send a clear message to the world that we are united and that our legal foundation is stronger than ever. Gayunman, ipinunto ng Pangulo na hindi lamang mga tradisyonal na krimen ang dapat tugunan, kundi pati na rin ang mga umuusbong na hamon sa makabagong panahon, kabilang na ang cybercrime at legal na usapin ng artificial intelligence. Gate niya, kailangan maging makatarungan, matatag at ligtas ang mga batas na namamahala sa digital space. We must also intensify our efforts to be proactive, ensuring that ASEAN's growth is sustainable, secure, and rooted in human dignity. We make these efforts to promote the idea that the law continues to be the great equalizer of our time. This is especially true now as we have seen how corruption, inefficiency, and impunity can erode the moral bases of our society. Pinagtibay din ng Pangulo ang pangako ng Pilipinas na makipagtulungan sa lahat ng ASEAN member states at inilahad ang kahandaan para sumuporta sa Timor-Leste bilang bagong miyembro ng ASEAN. Hinimok din ng punong ehekutibo ang mga bansang kasapi ng ASEAN na ipagpatuloy ang pagkakaisa at dedikasyon sa pagsusulong ng katarungan, pagkakapantay-pantay at kapayapaan. Ngayong hapon, inaasahang pangungunahan ng Pangulo ang paglulunsad ng chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa susunod na taon. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.